Ang salitang pagbasa ko po sa verse 1, kayo po sa And when he was set, his disciples came unto him to kayo po. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. For Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. blessed are the meek, She did not send and they shall be. neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16, altogether ready read. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumili, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na kayo po ay tapat at mapagbiyaya sa kabila ng aming pong pagkukulang, kasalanan na nagagawa, nananatili po kayo tapat sa amin at hindi po kayo nagbabago. Dakila ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa mga panalangin na inyo pong sinagot. At dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, patawad po sa aming pagkukulang, kasalanan na nagagawa, na minsan ay hindi po namin nasusunod ang iyong mga utos. Patawarin mo po kami. At kung meron po kayo nakikita ng anumang karumihan, kasamaan, kasalanan sa aming puso at isipan, alisin mo po ito at upang matanggap po namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito na saway mo po ang gawa ng kaaway at dalangin ko na talagang may pangaral ang inyong pong banal na salita na maayos at hindi po mahadlangan. Itago mo po ako sa inyong likuran. Dalangin ko na ang bawat salitang lalabas sa aking pong bibig ay magmumula po sa inyo. Samahan mo po ako gabayan, pagkalooban ng knowledge at wisdom. Use me mightily, Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po ako. Kayo po sa mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa ay matanggap ng bawat isa na may kagalakan ng inyong banal na salita. Kung ito man po ay pagtutubig at masakit, ay tanggapin po namin na may kagalakan at amin po i-apply sa aming pong buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, kapayapaan sa Jerusalem. Kaligtasan po ng kaligtasan. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Dahil siya'y namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalipin at muling nabuhay. Ang kaligtasan ay hindi sa gawa, ang kaligtasan ay hindi sa reliyon. Nawa po, Panginoon, ay mabuksan ang puso at isipan ng maraming tao na matanggap si Kristo ang aming Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Malaman nila kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang kahulugan ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, na kami po ito. At magandang gabi po sa ating lahat at pwede na po kayo mag-send ng star sa aking live, ano? So, love gift po ba? Love gift lang naman, love gift. Buwan na kinisin ko sa inyo, Mr. Huwag naman buwa, wala naman buwan dyan, Brad. So, start na lang. At 49 pesos lang naman po ang isang star. Okay? So, yun po. At meron lang po mga pumasok. Andiyan po yung para sa ministry. Hindi po yan sa akin. At kung ano man ang mga papasok niyang star, ay talagang ilalagay ko po yan dito sa ministry. Okay? At kahapon nga po, mga kapatid, mga minamahal, napakabilis po ng pera. Talagang parang apat ang paa. Hindi ko abutan. So, nailabas po natin kahapon. Tayo po bumili ng kortina. Pero ang kortina po ay 3.9, pero ipapasok ko lamang po sa record. For the record ay 900 pesos. 3.9 po yung 15 pieces na kortina. Pero ipapasok ko po sa God's grace. Pastor, wala yata ang dos. Emin po ba? So ito po ay malinaw na ito po ay biyaya ng Panginoon. At ang papunta sa langit ay biyaya libre. Kaya mga kapatid, ang title po ng mensahe po ngayong gabi ay sa verse 4, For they shall be comforted. Tayo po ay inaaling ng Panginoon kapag tayo mayroong kahirapan, problema ang pinagdadaanan. So wala tayong ibinayad.
doon sa comfort na ito ng Panginoon. Ang ibang tao nagbabayad para sila ay maalim. Halimbawa, pupunta ng mga concert kasi gusto nila maalim. So nagbabayad sila. Manonood ng basketball, gusto nila maalim. Nagbabayad sila. Pupunta sila ng resort, ng beach, laiya. So para sila maalim, may bayad sila. Ewan po ba? Pero itong comfort na ito, na galing sa Panginoon, ito po ay libre. Ito po. And then sabi pa po dito, for they shall inherit the earth, yung new earth. So ito po ay biyaya. Kaya God's grace po ang mensahe. And then, for they shall be filled. Na tayo po ay talagang binubusog ng Panginoon or tayo ay pinupuno ng Panginoon. So marami tayong pagkukulang, marami pagkulang sa atin, pero ang Panginoon ang nagdaragdag. Amen po ba? Kaya yan po mga kapatid na ang title ng mensahe ngayong gabi is God's grace. And then for they shall obtain mercy. Tayo po ay kinakaawaan ng Panginoon. And then for they shall see God. Makikita po natin ang Diyos. And then they shall be called the children of God. Tayo po ay tatawagin or tayo po yung mga anak na ng Diyos. Simula nung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay napabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya ito po ay biyaya. Yung ibang tao o yung ibang bata, kailangan i-adapt. So may bayad din po yun. Pero tayo po mga kapatid, mga minamahal, tayo sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Kristo, ay tayo po ay napabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, God's grace po ang mensahe. So mga kapatid, ito pong biyayang ito ng Panginoon, beginning verse 3 to 10, mga kapatid, mga minamahal, is consistent. God's grace is consistent. Na talagang ito po ay tuloy-tuloy ang pagbibigay sa atin ng biyaya ng Panginoon. Kaya ako po'y nakikiusap talaga sa lahat ng mga Kristiyano na tayo po, mga kapatid, kung tayo magbibigay ng ating oras, kung tayo magbibigay ng ating lakas, sa totoo lang, talagang hindi naman ito atin, ibinabalik lang natin sa Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, mga minamahal, kung tayo i-attend ng prayer meeting, i-attend tayo ng Sunday morning, Sunday afternoon, at tayo magbabasa ng Bible araw at gabi, dapat tuloy-tuloy na po ito. Wag hindi yung putol-putol. Tama po ba? Kailangan ay dire-diretso. So yun po, na talagang ang biyaya ng Panginoon sa atin ay tuloy-tuloy. At kung tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa at tayo magbibigay para sa gawain ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy. Hindi yung ay sakana sa kapag ako'y nakaluwag, ay sakana kapag ako ay nasabot, sakana kapag maganda ang aking pakiramdam, sakana kapag may blessings ako. Ganun po yung ibang Kristiyano na talagang hindi nila magawa na sila po ay magbigay ng tuloy-tuloy na oras para sa Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, consistent. Amen? Na kahit tayo hindi tapat, consistent yung biyaya ng Panginoon. At ano pa yung mga biyaya sa atin ng Panginoon? Na talagang ibinibigay na talagang ito po ay consistent. Yung ating pong kaligtasan. Diba? For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Na simula noon hanggang ngayon at bukas, ang biyayang ito ay patuloy na nakakamtan ng maraming tao. Sa bawat araw, mayroon pong naliligtas. Hindi man tayo nag-aakay ng kaluluwa, pero sa bawat araw ay mayroong naliligtas, mayroong tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? So mga kapatid, talagang mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang biyaya ng Panginoon. So, consistent. So, ito po ay kailanman talaga hindi po ito nabago. Never change, never cease, and never controlled by anyone else. Ito po mga biyayang ito ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay din po natin, tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawa. Lahat ng ating naumpisahan sa Panginoon ay ating po ituloy-tuloy. Katulad po niyan ng mga men's fellowship, di ba? So, salamat, talagang mayroong pa-boy. Di ba? At sana talagang ituloy-tuloy po yan.
So, may paamoy pero sa maganda naman. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po yung biyaya ng Panginoon na talagang yan po ay consistent. Sana napapansin po natin ito sa araw-araw ng ating pong buhay. Na ang biyayang ito ng Panginoon talagang yung magising ka sa umaga, malakas ka, biyaya po yan ng Panginoon. Meron kang nakakain sa umaga, sa bawat araw, tanghalian, may merienda pa, may hapunan pa, meron pang midnight snacks, biyaya po yan ng Panginoon. Meron kang nagagastos, biyaya po yan ng Panginoon. Meron kang asawa, biyaya po yan ng Panginoon. Amen? Meron kang anak, biyaya po yan ng Panginoon. So napakarami pong biyaya sa atin ng Panginoon. Meron kang trabaho, biyaya po yan ng Panginoon. Kung wala kang trabaho, pero napakarami pong biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sa bawat araw, sabi nga po talaga sa Lamentations chapter 3, verse 23, tingnan nga po natin. Yung Lamentations chapter 3, verse 23, sabi po doon, they are new every morning. Amen? Kaya talaga sabi po dito, they are new every morning, great is thy faithfulness. Verse 22, tingnan po ninyo, verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. So yan po mga kapatid, mga minamahal, God's grace is consistent. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Never change. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung meron man tayong pagsubok na pinagdadaanan, huwag din tayong magbago sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. At huwag din tayong huminto ng pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. At kailanman ang biyayang ito ng Panginoon ay hindi kontrol ng mga kaguluhan sa mundong ito. Ang daming kaguluhan, ang daming nangyayari sa buong mundo, pero yung biyaya ng Panginoon sa atin tuloy-tuloy. Nabalitaan nyo na siguro nangyari sa Europe. Talagang matinding init ang mayroon po sa Europe, heat wave. At mayroon na mga namatay. Kaya dito, biyaya ng Panginoon, ang ating klima, maayos, maganda. Maaaring minsan, mainit, pero hindi tayo dumaranas ng ganong katinding heat wave. Amen? So, hindi po nagbabago yung economy ng Diyos sa atin. Maaaring dumaranas ng lindyo sa ibang lugar, may mga bagyo sa ibang lugar. Pero yung biyaya ng Panginoon sa atin, hindi naapektuhan ng mga kalamidad sa mundong ito. Hindi naapektuhan ng mga kasamaan sa mundong ito. Magbago man ng presidente, magbago man ang nasa nanunungkulan sa bayan, hindi nagbabago ang biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat ganun din po tayo. Magpatuloy, huwag mabago, at hindi dapat nakokontrol ng iba ang ating paglilingkod. Amen? Kasi yung iba, nakokontrol ng yung paglilingkod ng ibang Kristyano, nakokontrol ng ibang tao. Diba? Napipigilan ng ibang tao yung paglilingkod ng ibang Kristyano. Nakahadlangan ng ibang tao, nakahadlangan ng mga circumstances o ng mga sitwasyon sa paligid yung paglilingkod ng ibang Kristyano. So mga kapatid, mga minamahal, God's grace is consistent. Kaya wala pong dahilan para tayo ay sumuko at magsawa at mapagod sa ating pong paglilingkod. Pangalawa, kung titignan pa rin po natin itong beginning verse 3 to 10, mga kapatid, mga minamahal, God's grace po is crucial. Crucial means ito po ay talagang very or most important. So it is the most important. Napakahalaga po. Ito yung pinakamahalaga. Biyaya ng Panginoon. Amen? So it is the most important, the grace of God sa lahat ng mga bagay sa mundo ito, more than the things of this world. Amen? So, sa ibang tao, mas mahalaga sa kanila yung mga bagay sa mundo ito. Ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Ayaw nila silang mabahaginan ng salita ng Diyos. Samantalang ang salita ng Diyos ay biyaya. Amen? So, mas mahalaga sa kanila ay ayuda.
mahalaga sa kanila yung makapanood ng concert, mas mahalaga sa kanila yung makapanood ng basketball, mas mahalaga sa kanila ay makasali sa basketball, mas mahalaga sa kanila ang mga activities sa school. So, mas mahalaga sa kanila ang sumikat. So, ito pong biyayang ito, God's grace is crucial. It is the most important, the grace of God. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. More than the things of this world, more than the treasure of this world. Higit pa sa mga kayamanan sa mundong ito. Amen? Ano sabi po ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So makakamtan man nila ang kayamanan sa buong mundo. Magkaroon man sila ng isang Yamashita treasure or magkaroon man sila ng malaking pera sa bangko. Pero ang lahat ng bagay may iwan dito. Diba? Hindi natin madadala sa langit. 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala, aalis din tayo ng walang dala. So mga kapatid, it is crucial. God's grace is crucial. Pinakamahalaga. Opo, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pera, mahalaga ang bahay, mahalaga ang sasakyan. Pero ang biyaya ng Panginoon ang pinakamahalaga. Amen? It is crucial more than the triumph of this world. Ito po'y pinakamahalaga sa anumang tagumpay sa mundong ito. Sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahal, in this world you are successful if you finish your course in college. Sasabihin ng ibang tao sa iyo, ay Brad, success ka na. Tagumpay ka na, natapos mo yung kurso mo. Maganda po yun, natatapos ang kurso. At sa mundong ito, ang tagumpay ay if you are employed in one of the biggest company in this world. So para sa ibang tao, sasabihin sa iyo, ikaw ay successful dahil ikaw ay nagtatrabaho sa isang pinakamalaking kumpanya. Yan po ang mundong ito. Tuwan-tuwa ang mga tao sa iyo kapag ikaw ay nandoon sa ABS-CBN o sa Kapuso o Kapamilya. Tuwan-tuwa po sila kapag ikaw ay nasa Toyota, diba? Ikaw ay nasa Toyota pero wala kang Toyo, yun po maganda yun, diba? So ikaw ay nasa Mitsubishi Company o ikaw ay nasa Honda Company o mga Accenture na yan. Tuwan-tuwa po sila at sasabihin nila sa iyo, uy, napaka-successful mo naman, sana all. Yan po ang mundo. If you have a big house, kung meron kang malaking bahay, at kung meron kang, if you have a brand new car, kung meron kang bagong sasakyan, that is success for this world. Yan ang tagumpay sa mundo ito. But success is when your name or when Jesus write your name in the book of life. Kapag naisulat mo ng Diyos ng Panginoon sa iyong pangalan doon po sa aklat ng buhay. Kaya tingnan niyo po ang verse 12. Sabi po ng verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted the prophets which were before you. So mga kapatid, mga minamahal, ang tagumpay ay yung tayo po ay palangit. Ang tagumpay ay dahil tayo po ay nakasulat ang ating pangalan sa langit. Nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At doon sa langit, sabi nga po dito, great is your reward. Yun po yung success. Yung mga reward dito sa mundo, yung mga malalaking trophy dito sa mundo, yung mga medalya mo dito sa mundo, hindi yan madadala sa langit. Yung mga medalya dito sa mundo, mga trophy dito sa mundo, hindi naman yan tatanungin pagdating sa langit. Amen? Yung mga trophy, medalya dito sa mundo ito, yan po ay nasisira. Pero yung great, yung reward na ibibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay hindi masisira. Walang katumbas na halaga sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po yung success na nakasulat ang ating pangalan sa langit. It is crucial. Why? Bakit po ba napakahalaga ng biyaya ng Diyos? Without the grace of God, we don't have everything we have. Kung wala ang biyaya ng Diyos, lahat ng meron tayo, wala ito. Amen?
Lahat ng mayroon tayo, ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng ating naaabot, ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, pakihanap nga at sumingit lang, for by the grace of God, I am what I am. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung wala ang biyaya ito ng Panginoon, wala din tayo. Wala yung mga bagay na mayroon tayo. I think sa 2 Corinthians, for by the grace of God I am what I am, and the grace of God which was bestowed upon me was not in vain. So yun po yung sinasabi po doon sa 1 Corinthians na yun, of 2 Corinthians. Tingnan niyo po. For by the grace of God, yan. Chapter 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Sabi po ni Pablo. Ano man ang narating ni Pablo, ano man ang napagtagumpayan ni Pablo, ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng biyayang ito ng Panginoon. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. So dahil sa biyayang ito ng Panginoon, si Pablo ay nagsipag. Si Pablo ay nagpagal para sa gawain ng Panginoon. Hindi sinayang ni Pablo ang biyayang ito ng Panginoon. I labored more abundantly than they all. So dahil sa biyayang ito ng Panginoon, si Pablo ay patuloy na naglingkod kay Kristo. Dahil sa biyayang ito ng Panginoon, siya po'y patuloy na nag-aakay ng kaluluwa. I labored more abundantly than they all. Yun po yung sinasabi ng Pablo. Yan nag-ay, hindi ako ito, but the grace of God which was with me. But the grace of God which was with me. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag sana natin sayangin ang mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Itong mga biyayang ito, sana tayo po'y mapagkatiwalaan ng Panginoon. Without the grace of God, we don't have everything we had. Wala tayo ng mga bagay na mayroon tayo sa ating katawang ito kung wala ang biyaya ng Panginoon. Amen? Without the grace of God, we don't have eternal life. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala tayong buhay na walang hanggan. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sayangin ang mga biyaya ng Panginoon. Without the grace of God, we don't have energy to endure hardness. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi natin makakaya kalampasan, tiisin ang ating mga problema at pagsubok sa buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is crucial. Napakahalaga, pinakamahalaga ang biyaya ng Panginoon. Higit sa lahat sa mga bagay sa mundo ito. Para sa ibang tao, pinakamahalaga sa kanila yung trabaho. Para sa ibang tao, pinakamahalaga sa kanila ang kanilang kamag-anak. Para sa ibang tao, pinakamahalaga sa kanila yung pera. Wala nang mahalaga sa kanila kundi pera. Wala nang mahalaga sa kanila kundi yung kanilang sasakyan. Wala nang mahalaga sa kanila kundi ang kanilang tahanan. Yun ang sa ibang tao. Pero sa atin, ang pinakamahalaga, dapat natin higit na pahalagahan ay biyaya ng Panginoon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, crucial. Then last mga kapatid, mga minamahal, beginning verse 3 to 10 pa rin po, anong makikita natin dito? God's grace, mga kapatid, mga minamahal, convincing. Convincing means having the power to persuade, convince, change, or transform the life of everyone. Yun po ang ibig sabihin ng convincing. Talagang ito po ay nakakapag-convince, nakakapag-anyaya na mabago ang buhay ng isang tao. By the grace of God, mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po dito sa verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Alam nyo, talagang biyaya lang po ng Panginoon, bakit ako nabago? Biyaya lamang po ng Panginoon, bakit ako ay nabago?
we are changed by the grace of God. We are changed by the grace of God. Kaya nga sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Sino si Pablo? Isa siyang persecutor. Yan po si Pablo. Si Pablo ay pinapakulong niya ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang pinapakulong, kundi talagang pinapahirapan nila, pinapatay pa nila ang mga tagasunod ni Kristo. Pero sabi ng Pablo, by the grace of God, but by the grace of God, I am what I am. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are changed. Kaya sabi po dito, sa verse 6 nito, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. So bakit ako'y nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Bakit ako'y naglilingkod sa Panginoon? By the grace of God. By the grace of God. Not because of my strength, hindi po dahil sa aking lakas, kundi by the grace of God. Ano pa po sabi po dito? Bakit talaga ako po'y nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti? Do hunger and thirst after righteousness by the grace of God. Bakit ako ay nagpapalong up, nag-aakay ng kaluluwa? Bakit ako ay nagdi-disciple, nagbi-visitation? Bakit ako ay nagbibigay sa mga kapatiran? By the grace of God. Amen. By the grace of God po. Ano pa sabi po dito sa verse 7? Tingnan niyo po verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bakit ako'y nagkakaroon ng awa doon sa mga kaluluwang na mapapahamak sa impyerno? Bakit ako'y nagkakaroon ng awa doon sa mga mahihira, doon sa mga talagang mga bata na walang ama, doon sa mga bata na talagang mahirap? Ito po ay by the grace of God. So then verse 16. Ano po sabi ng verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works. So bakit ako ay patuloy na gumagawa ng kabutihan? By the grace of God. So mga kapatid, mga minamahal, by the grace of God, we are changed. Kaya dapat mga kapatid, mga minamahal, hindi na makita sa atin yung pagiging covetous or galit. Kasi yung ibang tao galit sa pera, galit sa salapit, galit sa kapangyarihan. Yun po yung ibang tao. Kaya dapat hindi na po makita sa atin ang pagiging galit. So mga kapatid, mga minamahal, sabi nga, and then dapat makita po kung talagang tayo po'y nabago. Say amen kung nabago ang buhay. Amen. So dapat nagkakaroon po tayo ng contentment. Tingnan nga po natin, Philippians chapter 4, verse 11, kung hindi ako nagkakamali. Philippians chapter 4, verse 11. Not that I speak in the respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Alam niyo po, talagang by the grace of God lamang po talaga kung bakit ako pinagkaroon ng contentment. Kasi biyaya ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Alam niyo naman ano yung aking course before. Na ako po ay commerce, major in financial and management accounting. Gusto kong yumaman, gusto kong maging milyonaryo, gusto kong maging negosyante. At pero nagkaroon ako ng contentment sa buhay dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon sa buhay na walang hanggan na biyaya ng Panginoon. Amen? At mga kapatid, mga minamahal, hindi ko na po hinangad pa ang magkaroon ng malaking pera. Kung ako ay naghahangan ng pera ngayon, it is for the ministry. Kaya nga yung star na ibibigay ninyo sa aking live preaching, yun po ay sa ministry. Wala akong kukunin doon kahit 5. So 49 pesos lang po yun. Kung maiipon ay malaki. Pero hindi po yun para sa akin. So mga kapatid, contentment, nagkaroon po ako ng contentment na nung ako po ay worker sa Lemery. Magkano yung allowance namin weekly? 1,000. Binata, magkakasya ba 1,000? Diba? Kaya nga kung di ba pandigaw, diba 1,000, walang pandig eh. Diba? Sabi nga ni Pastor Sosa, kahit anong gari sa accounting, hindi mapagkakasya yung ganong allowance. Pero by the grace of God, sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, tingnan po natin,
2 Corinthians chapter 12, verse 9. Tingnan niyo po. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. So sinasabi po ng Diyos ng Panginoon Jesus, ang biyaya ko sa iyo ay sapat. So hindi kulang, hindi sobra. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung pong aking allowance na talagang 1,000, yung po ay nagkasya. Sa isang linggo, kasi yung 1,000. Amen? So magkano lamang sa isang buwan? 4,000. Pero hinuhulugang motor. Magkano hulog sa motor doon? So dahil ako po ay late payment, ang aking pagbabayad na nadidirin talaga, 2,200 ang pagbabayad ko sa motor. Tapos magbibigay pa ako ng aking tithes and offering. Pero pinanghawakan ko po ang talatang ito. Pinanghawakan ko po ang salita ng Panginoon. My grace is sufficient for thee. Hindi ako nangutang, hindi ako nanghiram kahit kaninong tao. My grace is sufficient for thee. Pinanghawakan ko po yan. Kasi kung ako po ay manghihiram ng pera sa ibang tao, parang sinasampal ko ang Diyos. Parang sinasabi ko sa Diyos na Panginoon, hindi kasya itong biyaya mo. Pero pinanghawakan ko po na sinasabi ng Panginoon Jesus, my grace is sufficient for thee. Amen? So nakakapagpa-change oil pa rin ako ng motor, nakakapagpagasolina pa rin ako ng motor, napupuntahan ko pa rin ang aking mga Bible studies, ang aking mga visitation. Hindi ko iniisip na ako'y mauubusan ng gasolina. My grace is sufficient for thee. So mga kapatid, mga minamahal, yan po na talagang by the grace of God, we are changed. Nagkaroon ako ng contentment sa kung ano ang meron po ako. Kaya mga kapatid, kung talaga nabago ang ating buhay, kung meron tayong mga bagay na hiniram, ating pong ibalik. Kung yan ay hiningi mo at ibinigay sa'yo, hindi mo na yan ibabalik. Pero kung yan ang sabi mo hiniram, kung talagang nabago ang ating buhay, ating pong ibalik. Amen? So, yun po mga kapatid, kung talagang nabago ang ating buhay, we are changed. So, hindi na tayo dapat maging carnal pa. Dapat talagang tayo po ay maging spiritual Christian, hindi carnal Christian. So, yun po, by the grace of God, we are changed. By the grace of God, ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 4, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. So mga kapatid, mga minamahal, God's grace, it is convincing, we are now cheerful. Tayo ngayon ay may kagalakan na. Amen? So kaya mga kapatid, mga minamahal, whatever trials na mayroon tayo, dapat masaya ka pa rin. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kahit ako'y single, masaya ako eh. Diba? So, lalo na ako meron. Pero masaya. Lalo na ako meron. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, we are cheerful by the grace of God. Lack of something, still grateful. Lack of something, still rejoicing. Lack of something, still serving. So maraming kulangan sa atin. Amen? Wala kang magandang sasakyan, wala kang magandang damit. So, wala ka pang isusuot na sa anniversary. Masaya ka pa rin. Diba? Magpapayat na kasi. Aray ko. Okay. So mga kapatid, madami pang kulang sa atin. Maraming kung titingnan natin ang ibang tao, diba? Ikukumpara natin ang ating sarili sa kanila, maraming kulang sa atin. Amen? Sila'y merong mansion, meron silang malaking sasakyan, or maganda sasakyan, meron silang savings sa BPI, BDO, sa lahat ng bangko, meron sila. So wala tayo niyan. Pero mga kapatid, mga minamahal, we are cheerful. Masaya pa rin tayo. Kahit wala tayong ganyang mga material na bagay sa mundong ito. And then mga kapatid, mga minamahal, God's grace is convincing. We are changed, we are cheerful, we are now more concerned about the will of God. So tayo po ngayon, dapat makita sa atin, tayo po ngayon ay concerned na sa kalooban ng Panginoon. Yun po sabi ng verse 6, blessed are they which do hunger and thirst. Alam niyo yung mga mananampalataya noon, yung mga Kristiyano po noon, ang mga tumanggap noon kay Kristo, laging hanap nila ay paggawa ng mabuti. Laging sila'y uhaw at
gutom sa paggawa ng mabuti. So lagi nilang hanap ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po yung mga Kristiyano po noon. Pero ngayon, mayroong ibang mga Kristiyano carnal. Ang hanap pa rin ay pangmundo. So dapat tayo po ngayon, sabi pa ng verse 8, tinan niyo po verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay talagang nabago at may kagalakan, dapat tayo po ngayon ay nagkakaroon ng malinis na puso at concern tayo, we are now more concerned about what is pleasing to God. Dapat na lagi natin hanap ay kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Dapat yun yung desire ng ating puso. We are now more concerned about the ministry of God. Dapat tayo po lagi ang ating concern ay kung ano ang ikabubuti ng gawain ng Diyos. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, we need to share or spread the grace of God. Marami pa yung nangangailangan ng biyayang ito ng Panginoon. Marami pa. Sabi nga po ng 2 Kings, dito po natin tapusin sa 2 Kings chapter 7 verse 9. Sabi po ng 2 Kings, then they said one to another, we do not well. Yan po mga kapatid, mga minamahal, if we do not share the gospel or the grace of God, we are not doing well. Hindi tayo gumagawa ng mabuti. So, ang biyayang ito'y ating ibahagi. Hindi yung tayo-tayo lamang ang mayroong biyaya ng Panginoon. Amen. Sabi po, then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. So kung tayo po, kung hindi natin i-share, ibabahagi yung gospel ni Kristo, itong biyayang ito ng ating Diyos ng Panginoon, some mischief will come upon us. So, darating sa atin yung hindi magagandang bagay or yung mga masasamang mangyayari sa atin. Now therefore come that we will go and tell the king's household. So yung po mga kapatid, mga minamahal, we need to share or spread the grace of God, the gospel of Christ. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung muko, hindi tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muling salamat po sa inyo pong mga biyaya na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon na kami po ay binigyan mo ng mga biyayang ito. Na mga biyayang ito ay hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa mundong ito. Nawa po Panginoon, may bahagi din namin sa iba ang biyayang ito na kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya upang sila din po ay lubos na makakamtan po nila ang inyong biyaya. Salamat po. At I pray, O Lord, na mga inilapit po namin ngayong gabi. Umaasa po kami nananampalataya na inyo po dinigin at ipagkakaloob. Umaasa po kami nananampalataya na muli ay ipagkakaloob mo ang katagumpayan ng revival at anniversary sapagkat ito po ay sa inyo. Hindi po ito amin at ito po ay para sa inyong pong kalulatian. At umaasa po kami na sa araw na iyon, magkakaroon po ng maganda at maayos na panahon, walang bagyo at walang ulan. Umaasa din po kami nananampalataya na iingatan mo po ang mga pupunta, dadalo sa inyong pong gawain. Umaasa po kami nananampalataya na ang aming po mga commitment, na aming po ipinagpe-pray, ay ito po ay aming po may bibigay sa inyo. At may hihigitan pa po namin ang commitment po namin ito. Pagpalain mo po Panginoon ang buhay ng bawat isa at dalangin ko po na patuloy mo pong digin ang kanila pong panalangin. Dalangin ko rin po Panginoon kagalingan po ni Brother Lawrence, Sister Maylene, Pastor Melo, Pastor Sosa, Nanay Betty Alcones. Ipuin mo po sila ng po makapangyarihan kamay. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at kalusugan, kagalingan po sa kanilang mga karamdaman. Salamat po sa mga nakinig na inyong pong banal na salita. Nawa ito po'y tumimo sa kanilang puso at isipan na may kagalangan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat.
Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.